What's up mga padi? Ngayon ay March 21, Thursday. Ngayon nandito tayo sa IKEA kasi marami kaming bibilin para sa bahay kasi gusto niya mag-design ng mga plants and leaves. Grabe yung weather ngayon dito sa Sydney, guys. Ang lamig pero ang ganda ng araw. Sobrang araw naman. Yeah. So meron na ako ngayon gustong pag-usapan mga padi na maraming nagtatanong sa akin na sa mga nakapanood ng videos ko sa YouTube, mga nakita ng mga pictures ko, mga family members. So nagtatanong sila bakit iisa lang yung damit na sinusuot niya. Oo, na sinusuot ko daw. Color. Na color black daw lagi yung sinusuot ko. So yun yung itatakal ko today sa vlog na to. So nandito kami sa IKEA. So mga padi, i-explain ko lang sa inyo kung bakit laging yun yung suot ko. Laging black lang or ito white, gray lang yung suot ko. Kasi ako yung tinatawag nila na in general term, minimalist. So ano nga ba yung minimalism mga padi? Mag-start ako sa kung ano ba yung misconception ng minimalism. So akala nila pag sinabi mo minimalist yung isang tao, na wala sila masyadong gamit, wala sila masyadong mga damit, wala silang masyadong mga material things or pera, wala silang bahay. Yun yung mga common misconception na about minimalism na iniisip ng mga tao, which is hindi siya totoo. So ano nga ba yung minimalism mga padi? So, ano nga ba yung minimalism? So, sa book na minimalism, ang definition nila is hindi siya about having less, kundi ang minimalism ay tool para makapag-focus ka dun sa essential. So, ano yung essential for you? So, kunyari, ang essential for you is family. Essential sa iyo is yung job mo. Essential sa iyo is yung life mo lang in general. So, anything pwedeng maging essential for you. Kunyari, ano sabi mo? Essential oil. Kahit ano pwedeng maging essential para sa iyo. So, ang minimalism hindi lang about... Ito essential sa buhay ko. Char. Ang minimalism hindi lang siya parang dapat wala kang damit at wala kang pera. Kayo lang nakakalam kung ano yung importante para sa buhay nyo. So mga padi, ano nga ba yung minimalism para sa akin? Nabubudol siya ng maraming kagamitan dito sa IKEA guys. Oo, confused na yung brain cells ko kung anong pipili. Ang dami niyang gustong bilhin. Meron lang kaming checklist kung anong bibili namin. Pero sa dami ng gamit dito, gusto niyang bilhin lahat. Dapat, di kasi ito aesthetic. Ano yun? Aesthetic? Oh. Ooh, I love the Alam design. The aesthetic. Pag sinabi mo minimalism for me, isang word lang ang naiisip ko mga padi. Yun na yung word na essential. So mga padi, nakalimutan ko pala i-record yung next part nung essential na yun. So ang kasunod nun is, kung alam mo yung importante para sa'yo, yun yung paglalaanan mo ng attention mo. Lahat ng bagay outside nung kung ano yung important for you is excess na lang. Balik tayo sa past self. So, excess meaning, meron ka man nun o wala, walang magbabago dun sa estado ng buhay mo. Yun pa rin yun. So, ang tanong dyan, bakit ka nga ba naging minimalist? Madalas namin itong gawin ni Mahal eh. Nag-IKEA run lang kami para tingin-tingin kung ano yung pwedeng ipang sa bahay. Tsaga muna kami sa fake plants mga padi. Kasi pag totoong plants ang hirap i-maintain. Ang hirap siya diligan. So pakita mo yung nakuha mo. Nakuha niya guys. Sabi mo? Aesthetic. So, bakit nga ba ako naging minimalist mga padi? Ever since mga padi, hindi talaga ako mahilig sa mga gamit.
Halos lahat ng gamit ko mga padi, mga napaglamaan ng kuya ko yun. Mapadamit, pantalons, lalo na sapatos. Kasi halos mga bata kami, magka-size lang kami ng kuya ko ng sapatos. Pero, kung hindi naman lahat ng gamit ko napaglumaan, syempre meron din. Kung may gusto man akong gamit, minimake sure ko yun na yung specific na yun yung gusto ko talaga. For the past 2 to 3 years, na-discover ko yung minimalism mga padi. Naging all black lang yung sinusuot ko na damit, di ba mahal? Yes. Isa nga nagre-reklamo na yun eh. Nagre-reklamo na to, kada date namin black daw yung suot ko. Pero ngayon, medyo nag-venture naman na ako na nag-go-white. Hindi pa din. Hindi pa din. Hindi, pero sometimes, nag-white na ako, nag-gray. Kasi para naman hindi laging all black yung suot ko. Never ako naging materialistic na tao. Nung parang first 3 years ko dito sa Australia, nung una ko dito sa Australia, binilan ako ng pinsan ko ng ng Adidas na shoes. So yun yung ginamit ko sa buong 3 years talaga. Like never ako di ba no? Wala nang iba. Kung may picture ako, ilalagay ko yun dito, yung sira-sira na. Like for 3 years ko dito sa Australia, hindi ako bumili ng bago. Yun lang, lumabas, mapa-formal, mapa-casual, mag-grocery, yun lang. Lahat. May butas na sa gilid, suot ka pa din. Yun lang yung suot ko. Kaya kinasa ng pisan ko, oy, gumastos ka naman Brad, sa sarili mo. So yun, para for me mga padi, makapag-focus ako sa mga bagay na importante para sa akin. Babalik tayo dun sa kung ano yung essential para sa inyo. So, for me, hindi ako magastos sa mga material na bagay. Ay, why? Material na bagay. Hindi ako magastos sa mga material na bagay like damit, shorts, sapatos. Kasi hindi yun yung essential para sa akin. Kunyari, sa inyo, kung importante sa inyo yung mga damit, mga kung ano-ano man, well, by all means, yun yung bilhin nyo, syempre. So, sa akin, hindi yun. For example, ako mga padi, importante sa akin yung health. So, wala akong problem gumastos sa mga gym memberships, pumili ng maraming vitamins, kasi marami akong vitamins na iniinom. And then, yung sa mga pagkain na mga clean food, okay sa akin or sa amin ni Mahal gumastos sa mga experiences like concerts, vacations, and yung mga restaurants na mga masarap. Yun yung mga willing kaming gastusan kasi yun yung important para sa aming dalawa. What is life? And then syempre, makapag-focus ako na mas important sa akin mag-ipon para sa future namin dalawa ni Mahal. So sabi nga sa isang book about minimalism is, I'm no longer willing to deny myself joy by pleasing myself today. So, parang sacrifice kung ano yung gusto mo today para mas mag-gain ka para sa future. Tapos na kami mag-shopping sa IKEA. So, kakain na kami ng lunch kasi parang mga 1:30 something na. And then, kita-kita tayo sa bahay kasi meron pa tayong important na pag-uusapan about minimalism. Alright, so see you mga padi! So yun mga padi, nakauwi na kami ni Mahal galing IKEA and then late lunch. Sobrang ganda talaga sa IKEA kasi marami kayong mabibili na pang design ng gamit, mga gamit para sa bahay. I think mga 4 hours kami nasa labas, siguro mga ganun. So ano nga ba yung pag-uusapan natin last about minimalism? So gusto ko lang pag-usapan kung sino ba yung mga reason kung ba't ako or paano ko natutunan yung minimalism. So, meron 3 people na yun yung reason or dun ko sa kanila natutunan kung ano at paano maging isang minimalist. So, unang-una doon is si Matt D'Avella, Joshua Fields Milburn, and third is si Ryan Nicodemus. So, si Matt D'Avella is isang YouTube/filmmaker. Magaganda yung YouTube videos niya.
And then, nag-stumble across lang ako sa isang YouTube video niya about minimalism. And then, doon ko natutunan na nag-produce pala siya ng isang film about minimalism sa Netflix. So, yun yung produce niya na movie is about the minimalist. So, sino ba yung mga the minimalist? Yun si Ryan Nicodemus and then tsaka si Joshua Fields Millburn. So, kung interested kayo, panoorin niyo yung YouTube channel ni Machiavelli regarding sa minimalism and then yung Netflix movie about minimalism. And then, meron akong 3 books sa inyo na i-recommend kung mas gusto nyo pang matutunan or mas curious pa kayo about minimalism. Kasi yung mga sinabi ko kanina medyo general lang. So, kung gusto nyo pa mas broader or mas gusto nyo pang matutunan yung essence ng minimalism is i-recommend ko sa inyo yung first book ng The Minimalist is Minimalism, Living a Meaningful Life. So, sila nagsulat niyan. Next one is yung memoir nila na sinulat ni Joshua Fields Millburn is Everything That Remains. Maganda yan. And then, last yung book na sinulat nila is Love People, Use Things. Diba? Title pa lang, panalo ng mga pati. Kung gusto nyo pang mas matutunan yung essence ng minimalism, basahin nyo lang yung 3 yan and then, nandyan na lahat yan. Kasi wala na ibang nabasang book regarding that. Ito lang. Yun lang mga padi. Sana marami kayong natutunan sa video na to regarding sa minimalism. Kung meron pa kayong mga katanungan, i-comment nyo lang down below kung ano yun and then sasagutin ko yun kung ano yung mga katanungan nyo regarding sa minimalism. And then, huwag nyo rin kalimutan mag-like and subscribe. So, yun lang. Doon ko na itatapos yung video na to. Then, next week na lang ulit. Kasi may pupuntahan tayo na food trip place dito sa Sydney. Na parang once a year lang. Once a year lang yun, di ba? Yun, na once a year lang nangyari here sa Sydney. So, see you next week. And thank you sa panonood. See you mga padi. Bye-bye.